lahat nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating munting puntahan, dito sa very monumental at memorable EDSA. Ako po'y nanyayahan, pero yung puso ko at diwa ay kasama ninyo. Dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindik-hindik na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni Bangag Marcos, mga kababayan. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong korupsyon na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, mahiya kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasabwat niya. Pero hindi ba dapat, mga kababayan, sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang ang mahiya? Di ba ikaw ang numero uno na mahiya? Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malusay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na mailabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo, magmula noong 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sabi ni Toby Chanko, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano napalusot? Ilan bang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind dito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman, nakinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutumbukan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito ay makakaligtas. Tulad noong panahon ni Janet Lim Napoles, ang daming mga kongresista, senador na involved. Pero sa katapusan, si Napoles lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya ng independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory lang. May mga independent body na recommendatory lang. Siya pa rin nakakabuhusga kung sinong sasampahan, sino hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa legal na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari ngayon dito sa gobyerno na wala nang hukay, wala nang mabibigay na suporta sa mga mahihirap. Ang mga mayayaman, mga cronies, yun ang nagpapasayang sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan. Hinihikayat ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulis, kailan pa kayo magmulat ng inyong mga mata? Kayo ba ay kasama din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo puhukan ng mga mata ninyo? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa.
para atin na ipagsama-sama sa isa't isa na ating ipabulgar sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung gaano sama ang ating panggobyerno ngayon, mga kababayan. So hindi ko ba hamaan pa ang ating salita? Ito na lang, walang ibang mastermind sa lahat dito. Kundi ang presidente na pangal sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magliwaliw lang, gagastusin, katakot-takot na bilyon-bilyon. Ngayon, magka-travel na naman ulit siya sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Tulos-tayin na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila kasi galing din ang dugong nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, na mga politiko, nag-impact ng marami-raming pera, mga kababayan. At garangyaan lang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagbabaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nakalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa ng mga politiko. Itong mga contractors, kasangkalan lang nila para kumita sila, mga kababayan. So, anong isisigaw po natin? Ito sa gobyerno. Marcos Alistan! Marcos Alistan! Marcos Alistan! Marcos Alistan! Marcos Alistan! Mabuhay ang Pilipino at huwag sana patuloy ang mga duwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang tiyan, pero wala naman higit sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat, former Secretary Jean Paras.